yung Doctrines of Grace o Katuruan ng Biyaya sapagkat napakalaga maintindihan natin yung bawat bahagi nito. Last week, pinag-aralan po natin yung limited atonement or particular redemption. Ang tiyak na katubusan ng Diyos na ibinibigay niya sa kanyang bayan. Kaya nabanggit natin from last week, hindi natin pwedeng limitahan ang kapangyarihan at layunin ng Diyos sa kaligtasan. At ito po ang ginagawa ng maraming tao na hindi nila alam. Yun ang nagaganap kapag sinabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Ang hindi nila naisip na kung totoo yun, ibig sabihin, hindi siya ganung makapangyarihan at hindi nagkaroon ng bisa yung kanyang kamatay sapagkat maraming napapahamak eh. Nakita niyo yung implikasyon? So you have to make a choice. Either, ang Diyos ba ay talagang may plano sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo na meron siyang mga particular na mga tao na tutubusin o basta namatay siya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sino mang sasampalataya, bahala na kayo kung gusto niyo o ayaw niyo. Yun ang dalawang bahagi na kailangan nating maintindihan. Kaya kung totoong hindi nakasalalay sa tao ang kanyang kaligtasan, pero lahat nakasalalay sa Diyos, kailangan nating maniwala na merong layunin at plano ang Diyos. At yun po yung katuruan ng limited atonement or particular redemption, ang tiyak na katubusan ng Diyos para sa kanyang bayan. Alam natin ang Ephesians chapter 1, verse number 4. Kailan daw pinili ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Bago pa itatag ang sanlibutan. He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kaya, totoo, yung sinabi ni Jonah in Jonah 2:9, very important verse, salvation is of the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Siya ang nagplano, siya ang nagsakatuparan, at siya rin ang lumulubos. Ang particular verse na sinimula natin last time was Romans 3:25. Balikan lang natin yon. Romans 3:25. At makikita nyo, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay mabisa. Anong sabi sa Romans 3:25? Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa ng nakaraan. Yun po yung inialay ng Diyos ang kanyang anak bilang handog na pantubos, sa English, propitiation o pampalubag loob. At ang magandang phrase doon, sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa. Effective yung ginawa ng Panginoon. Kaya hindi po pwedeng sabihin na matay siya, pero bahala ka na sa iyong kaligtasan. Hindi pwede yun. Pagpapatuloy natin, makikita natin, ang tinatawag na bagong tipan o the new covenant ay nakasalalay sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi siya namatay, wala tayong bagong relasyon o pakikipagtipan sa Diyos. Tingnan niyo po yung Hebrews 9:15. Sabi doon, He is the mediator of a new covenant so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Sa Filipino, kaya't siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako sa pamanang buhay na walang hanggan. Ang ganda, no? Ang Panginoong Jesucristo naging tagapamagitan natin. At dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon tayo ng bagong tipan mula sa Diyos at natanggap natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Tiyak yung kanyang ginawa. Kaya hindi po pwedeng sabihin, ay sana merong buhay na walang hanggan. Hindi, meron talaga. Dahil sa Panginoon, nakikita niyo po, gaano kahalaga yung ginawa ng Panginoon at gaano katiyak para sa mga tao na kanyang tutubusin. So, the particular promises of the new covenant to create a people of God and keep a people of God are what Jesus died for. Yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. Para ibalik tayo sa Diyos at magkaroon siya ng bayan na kanyang ililigtas.
Thou shalt call his name Jesus, and he shall save his people from their sins. Itatawag mo sa kanyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Matthew 1:21. So, yun ang layunin niya. Pero makikita natin, ang mga pangako ng Diyos sa bagong tipan ay hindi nakasalalay lamang sa ating pananampalataya. Bakit ganon? Kasi kasama sa pangako ng Diyos, ibibigay niya sa atin yung pananampalataya na wala sa atin. Regalo yan ng Diyos eh. So ibig sabihin, hindi sa atin talaga nakasalalay. Sabi sa Jeremiah 32:40, I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. Sa Filipino, ako'y gagawa sa kanila ng isang walang hanggang tipan at hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan sila ng mabuti at ilalagay ko sa kanilang puso ang pagkatakot sa akin upang huwag silang humiwalay sa akin. Jeremiah 32:40. Makikita niyo again yung pagiging aktibo ng Diyos. Siya ang gagawa sa mga tao para magkaroon ng walang hanggang tipan at hindi siya hihiwalay sa kanyang bayan. Bakit daw? Para gawan tayo ng mabuti. At siya rin ang maglalagay sa ating puso ng pagkatakot sa Kanya para wag tayong humiwalay sa Diyos. Kanino nakasalalay? Sa Diyos. Lahat. So yung epekto at resulta ng pagpapatuloy natin, kaya tayo andito ngayon. Kaya tayo nagpapatuloy na sumamba sa Diyos, gusto nating matuto ng Kanyang salita, habang ang iba ayaw, dahil sa Diyos pa rin. Kaya imposible na hindi natin ibalik sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa Kanya lahat eh. So, resulta na lang ito nung Kanyang ginawa at ipinangako. Ibig sabihin, ang pagkilos ng Diyos ay para sa definidong mga tao. For a definite people. Kahit makasalanan tayo, kahit di tayo karapat-dapat, pero dahil sa Kanyang ginawa, inako niya tayo mula sa kasalanan tungo sa Kanyang walang hanggang kaliwanagan. Salamat sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng sa atin bumalik ang anumang papuri o pasasalamat. Kaya sabi sa Hebrews 13:21, To Him be glory forever and ever. Sa Kanya ang lahat ng karangalan magpakailanman. Sa Diyos talaga no? Yun ang kaibahan kapag naintindihan natin ang plano ng Diyos at ang Kanyang aktual na ginawa para sa katubusan ng tao. Tatandaan niyo rin, malinaw sa Biblia, na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay para sa Kanyang mga tupa, sa mga inirang. Yan. Dahil siya ang pastol, ibibigay niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga tupa. Hindi naman para sa kambing yan eh. Okay, maliwanag. John chapter 10, verse number 15. Alam niyo ang talatang ito, especially the first part, John 10:15. I lay down my life for the sheep. Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Imposible na baliktarin natin o itwist natin ang talatang ito para sabihin, ibinibigay ko ang aking buhay para sa lahat ng mga tao. Specific nga, di ba? Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. At alam naman natin, ang tupa ay hindi lahat ng mga tao. Merong tupa sa Diyos, merong mga kambing hindi sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Specific ang Kanyang kamatayan. John 6:37 and 44. Notice that, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, sigurado yan. At ang lumalapit sa akin kailanman, hindi ko itataboy. Kaya pala tayo lumapit dahil tayo ibinigay ng Ama sa Kanyang anak. Verse 44. Di ba? Wala ka nang pwedeng itanggi dyan eh. Kung ipipilit pa rin ng iba, lahat naman gustong lumapit sa Panginoon. Sabi, hindi eh. Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang paglapit natin. At pansinin nyo, hindi nagiging tupa ang mga tao dahil nananampalataya sila. Sila ay nananampalataya dahil tupa na sila.
Maliwanag yan, John 10:26. You do not believe because you do not belong to my sheep. Subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Binibigay ng Panginoon ng dahilan, kaya pala hindi sila naniwala kahit na relihiyoso sila. Sa panahon niya, hindi sila kabilang sa mga tupa. So, wag babaliktad rin yun. Marami binabaliktad yan nagiging tupa ka kasi sumampalataya ka. Mali. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, nung inalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kanyang tupa, at ang mga tupang ito ang sasampalataya, makapangyarihan yung kanyang ginawang kamatayan. Sigurado. Hindi bahala na yung tao kung maniniwala o hindi. Tiniyak niya ito. Kaya lahat ng mga pagpapala na kasama sa kanyang ginawang katubusan para sa atin, matatanggap natin. Tiyak Sa kanya nang galing At alam din naman natin, ang pananalangin ng Panginoon sa John 17. This is called as our Lord's priestly prayer. Ito daw ang isa sa pinakamahabang panalangin na nakatala sa Biblia ng ating Panginoong Kristo. At tingnan niyo po, John 17, babasahin ko yung 6, 9, and 19. Sabi doon, John 17:6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Kausap ng Panginoon ng kanyang Ama at sinasabi niya na ipinahayag niya ang pangalan ng Ama sa mga taong ibinigay sa kanya ng Ama mula pa ng sanlibutan. Alam na ng Panginoon yung kung sino yung totoong sa Kanya. At ang resulta nito, tinutupad nila yung Kanyang mga salita. Kaya pala, gusto nating sumunod sa Diyos. May pagbabago siyang ginawa. And tingnan niyo yung verse number 9. At idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila sa'yo. Napakaliwanag din, Specific yung panalangin ng Panginoon, hindi para sa lahat. At huwag iisipin ng iba na parang nag-aalala ang Panginoon na nanalangin, Ama, sana iligtas mo lahat ng tao. Hindi ganun Specific, para sa kanila, hindi yung sanlibutan. Kaya yung hindi kasama doon, mapapahama. Nasa Diyos pa rin ang pagliligtas. Salamat. Isang comfort natin yan, meron tayong tagapamagitan. May nananalangin para sa atin kahit ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. And then verse 19, at alang-alang sa kanila ay inilalaan ko ang aking sarili sa iyo upang sila mailaan din sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Alam niya ang dahilan ba't siya pupunta sa mundo at bakit niya iaalay yung kanyang sarili bilang handog sa Ama para sa kanyang mga tutubusin. Yung term natin sa English, I consecrate myself. Itinalaga niya ang kanyang sarili para sa gawain ito. Wala na iba pwedeng gumawa nun. Kaya sa Biblia, tiyak na tiyak ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At pansinin niyo rin, kahit yung mga hindi nakakaalam ng kanyang ginawa, pero minsan ginagamit ng Diyos para magpahayag Tingnan niyo yung John chapter 11, verses 50, 51, and 52. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Sinasabi ito ng punong saserdoting si Caiaphas. Pero habang sinasabi niya ito, masama ang kanyang intensyon para si Kristo na lang ang mapahamak, huwag na yung buong bayan. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Pero ang sabi sa 51, hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At sabi sa 52, at hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Habang sinasabi niya yung kanyang masamang plano, hindi niya alam, sinasabi niya yung plano ng Diyos at salita ng Diyos na totoong mamamatay ang Panginoon para sa kanyang bayan. At titipunin niya ang mga anak ng Diyos. At yun mismo ang kanyang ginawa. Saan mang dako, nakakalat man ang mga hinirang ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, pero namatay ang Panginoon para sa kanila at titipunin niya sila para maging isa. Ang Diyos lang ang pwedeng makaisip
ng ganoong kadakilang plano. Kung tao mag-iisip niyan, hindi natin maisip yan. Kaya sabi sa John chapter 10, verses 15 to 16, at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin, papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Salamat, hindi lang sa panahon nila, hanggang sa panahon natin, tumatawag ang Panginoon at tinitipon niya. Di ba kayo natutuwa nun? Kasi iba-iba tayo ng background, iba-iba tayo ng kaisipan, iba-iba naman tayo ng karanasan, pero kumilos ang Diyos at iniligtas niya tayo at ngayon pinagsama-sama niya tayo sa isang katawan. Napakamakapangyarihan ng pagkilos ng Diyos. Kaya kasama yon yung binanggit sa John 11:52 at John 10:16, pag-iisahin niya, i-gather niya. Binanggit natin last week, hindi lang ginawa ng Panginoong Jesucristo na posible ang kaligtasan, sinigurado niya ito. Sana malinaw yan. Kasi binanggit nga natin last time, akala ng iba sa namatay si Kristo para sa lahat, nasa sayo na yan kung magiging totoo yung ginawa niya sa'yo. Sa tao pa rin nakasalala, no? Totoo naman dapat kang sumampalataya at magsisi, pero lahat yan, ginawa na ng Diyos. Kailangan mo na lang lumapit sa Kanya. Kaya, hindi tayo magtataka kahit sa huling panahon, habang ang mga tinubos ng Panginoon ay magtitipon-tipon sa langit, iisa ang kanilang pagpupuri patungkol sa ginawa ng Panginoon. Remember, Revelation 5:9. Ang ganda, no? Umaawit daw ang mga naroon sa langit at ang kanilang awit, ikaw ay karapat dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Napakaliwanag, di ba? Hindi sinabing lahat ng tao individual, pero sa bawat lahi, sa bawat lipi. Lahat ng grupo, merong tutubusin ang Panginoon. Kaya siya pa rin na magiging sentro ng pagsamba. That's Revelation chapter 5. Salamat sa Panginoon. So, kaya yung binabanggit natin last time about 1 John 2:2, dito papasok yung malinaw na katuruan ng Biblia, ang kamatayan ng Panginoon ay sigurado. Ito yung definite or limited atonement. Christ is the propitiation for our sins and not for ours only but also for the sins of the whole world. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Babalik tayo sa tanong natin, ibig bang sabihin na namatay si Kristo para sa lahat ng individual na tao at mawawala ang galit ng Diyos sa lahat? Lahat mapupunta sa langit? Sa dami na po ng mga talatang tinalakay natin since last week at hanggang ngayon, napakalinaw sa salita ng Diyos. Hindi para sa lahat individual. Pero siya ay tagapagligtas ng lahat dahil walang ibang tagapagligtas. Siya lang Hindi lang mga Hudyo, pero ngayon binuksan na sa mga Hintil kagaya natin. So, yung kanyang ginawa para sa kanyang mga tupa, para sa kanyang mga tutubusin, para sa mga anak ng Diyos na kanyang titipunin. May isa pang term sa Bible para mapag-isipan natin na hindi talaga para sa bawat individual Ang isa sa mahalagang term sa Bible, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. Tingnan niyo yung Mark 10:45. Andun yung term, di ba? The Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Gagamit na lang ng term ang Bible, but hindi sinabing for all, but for many. Napaka-specific Kasi yun yung binabanggit kanina sa Revelation 5:9, maraming tutubusin sa iba't ibang lahi at lipi. Marami. Pero hindi ibig sabihin lahat.
Matthew 26:28. Pakalinaw din, di ba? This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Ang kanyang dugo na inialay para sa marami, sa ikapapatawad ng kasalanan ng marami. Another specific term. Hebrews 9:28. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Hebrews 9:20. Isa na namang malinaw na talata, inalay niya ang kanyang buhay para batahin ang kasalanan ng marami. At ang maraming ito, sila yung mga naghihintay sa Kanya ng may pananabik. Kaya huwag nating makalimutan na hindi tayo dito talaga para sa lupa magpakailanman eh. Isang araw, kukunin tayo ng Panginoon. At yun dapat nananabik tayo. Huwag mawala ang ating focus at attention sa Kanya. Even in Isaiah 53:12, siya yung tinawag na the suffering servant, ang nagdurusang alipin, and He bore the sin of many. Pinasa niya ang kasalanan ng marami. Hindi na natin maitatanggi through these terms na totoong merong pinag-alayan ng Panginoon. Bagamat sinasabi natin na malawak ang daan patungo sa pagkapahamak, marami pupunta doon, pero makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kakaunti pupunta doon, pero hindi ibig sabihin kaunti ang maliligtas. Nabanggit nga sa Revelation, laksa-laksa. Hindi mo na mabilang. Marami. Hindi lang lahat. Maliwanag, di ba? Alam din natin ang famous passage, nung ibigay ng Panginoon ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia. Tingnan niyo po yung Ephesians 5:25 at tuloy natin sa 26. Kahit sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Kaya ang mga totoong kasama ng mga tinubos ng Panginoon, bahagi ng kanyang katawan. Meron siyang pinag-ukulan. At ang kanyang purpose, para linisin siya, pabanalin siya, para mawala ang anumang mga batik o mga dumi, para maipresenta niya na banal sa kanyang harapan. Kung hindi tiyak ang ginawa ng Panginoon, edi cross your fingers. Sana mangyari na luminis ang iglesia. Bagamat marami tayong imperfections dito sa mundo, pero isang araw tiyak sa katubusan ng Panginoon, pag humarap tayo sa Kanya, mawawala na lahat yun, yung mga karumihan. Dahil sa Kanyang ginawa. Tiyak yun. Kaya pwede nating panghawakan ito. In fact, kapag naintindihan natin ang katuruan at lalim ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, una, bilang mga tinubos ng Panginoon, papahalagahan natin ang Kanyang iglesia. Bakit? Minahal niya ito, ibinigay niya ang Kanyang buhay, tapos sa atin hindi maalaga ang iglesia. Bahagi tayo nun, siya ang ulo, tayo ang katawan, tapos wala lang. Hindi. Palalalimin ng Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang iglesia. Pangalawa, gusto rin natin, ang iba pa natin mga kapatiran, sana sila rin magkaroon ng ganoong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang iglesia at patuloy maranasan nila papaano linisin at gabayan ng Panginoon. Hindi tayo mananatili na walang pakialam. Hindi lang pwedeng baliwala lang ang church. Sana nga po, isang bagay na malalim para sa atin ito. Isang bagay na nais natin na maparangalan ng Panginoon. Dumarating ba tayo doon? Sana, habang tumatagal, mas lalo nating na-appreciate ang ginawa ng Panginoon. At mas lalo pa natin gustong hikayatin ng iba para maisip nila, hindi baliwala ang ginawa niya. Ang pag-ibig ng Panginoon ay specific. It is a bride purchasing love. Hindi pag-ibig para sa lahat na pare-pareho, pero para sa kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay, ang kanyang iglesia. Alam niyo yung kanta nating The Church is One Foundation? Yung first part nun, siguro alam niyo to. Sabi doon, the church's one foundation is Jesus Christ her Lord.
She is His new creation by water and the word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Paano ko hindi paalaga ng ginawa ng Panginoon kung specific para sa akin, para sa atin, na Kanyang iglesia? Salamat sa Panginoon na nagbigay ng Kanyang buhay. Now, magbigay tayo ng halimbawa. For example, sino sa atin ang may asawa? Kung kayo may asawa sa isang banda, pwede ba nating sabing may pagmamahal tayo para sa lahat ng tao? Oo, hindi. Kahit pa paano, oo. Halimbawa, pag sinabi natin, lalo na sa ating iglesia, masasabi na ba natin, meron tayong pagmamahal para sa mga kababaihan ng iglesia? Oo, hindi. Oo. Kasi utos ng Panginoon yung malay natin ang bawat isa. Pero pag pinag-usapan yung ating particular na asawa, special ba yung pagmamahal natin sa kanya kumpara sa iba? Yun mismo yun. Meron kang pwedeng pagmamahal sa iba dahil bigay ng Diyos yan eh. Pero, yung pagmamahal na binigay ng Diyos para sa iyong asawa, halimbawa sa aking asawa, hindi po pwedeng ikumpara sa pagmamahal sa iba. At lalo naman, sa mas malaking paraan, ang Panginoong Jesucristo, pwedeng sabihin, mahal niya ang buong sanlibutan. Siya ang lumikha eh. Totoo naman, dahil ang Diyos ay pag-ibig eh. Pero, ang makakaranas at totoong pinag-alayan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig ay yung mga kanyang tinubos. Yun po ang point ng John 3:16 na alam natin. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Kahit tayo ang nagkasala, ang mundo, pero ibinigay niya yung kaisa-isa niyang bugtong na anak, ang kapalit yung kanyang anak. Pero specific, upang sino mang sumampalataya, hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May pinagtutuunan. Sana nakuha niyo yung analogy. Much more pagdating sa Diyos. Kaya, nung inialay ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ipinakita niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang anak, meron siyang pinag-uukulan. Hindi yung bahala na lang. At dyan din papasok, bakit natin pwedeng masabi yung Romans 8:32 ay totoo. Ito yung logic behind that verse. Marami gusto yung second part. Ba't naman hindi ibibigay ng Diyos lahat sa atin? Hindi yun ang logic eh. Ang term is, sabi, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Yung mga nakaranas ng kanyang katubusan, meron silang katiyakan na anumang iba pang mga bagay, mas simple na lang yan para sa Diyos. Pinakamalaki na yung pagbibigay ng kanyang anak. Wala nang masahalaga pa dun eh. Ba't hindi pa niya ibibigay yung iba? Kaya hindi tayo dapat nag-aalala sa ibang mga bagay. Halimbawa, pangangailangan natin. Bagamat tumataas ang presyo ng langis, matatapos din yan sa plano ng Diyos. At gagabayan tayo ng Diyos, hindi yung parang walang Diyos, tayo mabuhay. Sobrang pag-aalala, at parang kung kani-kanino na lang tayo gustong umasa. Hindi eh. Una sa Diyos. So yun ang point. Yung mula sa pinakamalaki hanggang sa maliit na bagay. A fortiori principle ang tawag. Ginawa na nga yung pinakadakila, hindi pa ba niya gagawin yung mga simpleng mga bagay na yan? Pag tinapat mo, wala nang katumbas yung ginawa ng Panginoon. At itong tanong, sino yung sinasabi dyan sa ating lahat? Alam niyo na siguro eh. Ito ba kausap ni Paul, lahat ng tao? Hindi eh. Ang sulat sa aklat ng Roma, di ba, the book of Romans, para sa mga mananampalataya sa lugar na yon, sa Roma. Kristiyano, yung mga sumasampalataya sa Diyos. At makikita din natin yung mga susunod na talata, magpapatunay nito. Bakit? Alam na niya eh. Sabi dito sa 29, basahin ko ulit, sapagat ang mga nakilala niya nung una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Meron na siyang foreknown. Una pa, wala pa tayo sa mundo, kinilala na tayo, inibig na tayo ng Diyos. At ano daw mangyayari?
Sabi sa 30, at yung mga tinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman siya. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Meron ang unang pinili o minahal ang Diyos, nung una pa man, itinalaga niya to, tinawag sa panahon, itinuring na ganap, at niluwalhati. Tingnan nyo bakit past tense glorified. Wala pa naman tayo sa langit. Kasi sigurado na. Sinimula ng Diyos, pagpapatuloy niya, tatapusin niya. Hindi naman yan yung sa pelikula na, simulan mo, tatapusin ko. Parang title. Hindi ganun ang Diyos Ako magsisimula, ako magpapatuloy, ako rin ang magtatapos. Sigurado. Kaya, lahat ng mga tinalaga niya pa ng una, makakasama niya magpawalang hanggan. Paano mo naman sasabing hindi tiyak ang ginawa ng Panginoon? To be foreknown, to be predestined, to be called, and to be justified means to be glorified. Ito yung tupa na kanyang pinaglaanan ng buhay. Ito yung kanyang iglesia na kanyang tinubos. Sila ang dahilan bakit inalay ng Panginoon ang kanyang sarili. Subukan nating palitan. May sense kaya yung Romans 8:32, if God did not spare His own Son, but gave Him up for all people in the world, since many of them are lost. Pwede kaya masabi mo hanggang kaduludulan matitiyak ng Diyos? Walang lohika yun Specific yung pinaglaanan ng Panginoon. At salamat, kapag ikaw tinubos ng Panginoon, isa sa pinakamalaking pasalamat, salamat Panginoon, ibinilang niyo pa ako, pwedeng hindi naman Sa dami-dami ba naman ng tao sa mundo at sa kasaysayan, pwedeng hindi tayo kasama Pero kung hindi ka pa nakakaranas ng katubusan ng Panginoon, iyan ang ipanalangin mo, Panginoon, sana ako rin kasama sa tubusin niyo. Ayaw mong mahuli. Dahil ang Panginoon namatay para sa kanyang bayan, para sa kanyang tupa. So, hindi general, hindi para sa lahat, pero sa mga specific na pinagtuunan ng ating Panginoong Kristo. At dito daw lalalim yung ating pagkilala sa Diyos at yung karanasan natin sa kaligtasan. Kapag nakita mong, salamat, Panginoon, para sa akin. Ibinigay ninyo ang kaligtasan. Di ba? Salamat sa Diyos. That's the great God we serve. Kaya hindi mahina ang Diyos Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat at ang katubusan binibigay ng Panginoong Kristo, sigurado para sa kanyang bayan. At kung ganon, dapat magkaroon tayo ng damdamin para sa iba. Kasi hindi pa naman natin alam lahat-lahat Sabi nga ng Panginoon, igagather pa niya yung mga iba pa niyang mga tupa. Malay mo, yung palagi mong nakikita, yung nakakausap mo, yung dumadaan-daan sa'yo, isa pala sa mga tupa ng Panginoon. Paano nila maririnig kung walang magsasabi? Kailangan, bigyan tayo ng kabigatan ng Panginoon, huwag sarilinin, ipagkaloob sa iba. Sapagkat tandaan niyo po, hindi lang natin pinagkakaloob yung mensahe ng Biblia, yung Ebanghelyo, ang Panginoong Kristo ang ipinagkakaloob natin na dakilang tagapagligtas. Sigurado, huwag kayong matakot na magsabi. Huwag niyong isara ang inyong bibig at sabihin, hindi naman nila ako pakikinggan. Paano mo nalaman? Malay mo, habang pinapanalangin mo, bigyan ka ng Diyos ng tamang pagkakataon para lapitan sila. Kaya mahalaga, alam natin ang mga talata sa Biblia para gabayan sila. Ang mahirap naman, sabi mo, alam mo, may kulang sa buhay mo Parang ako rin dati. Ano yun? Kailangan mo ng kaligtasan. Paano po yun? Hindi ko lang kasi alam mula sa Biblia. Alamin natin mga kapatid. Kung talagang tinubos tayo ng Panginoon, meron tayo na wala sila. At yun ang gusto ng Panginoong ibahagi natin. So, magbubunga yan sa pananampalataya ng mga tinawag ng Panginoon, magbubunga sa kanilang pagnanais na lumapit sa Kanya, ipapakita ng Diyos sino yung Kanyang mga tutubusin.
At dahil na-establish natin from the Bible na mayroong specificong mga taong tutubusin ng Panginoon, handa na tayo para doon sa susunod. Actually, Lord willing, sa susunod, dito pa lang natin pag-uusapan yung paghirang ng Diyos about the doctrine of election. Hopefully, magta-tie up yan sa mga pag-aaral natin.